Hello guys! Welcome back for another free time vlog. So, meron tayong bagong segment for this channel. Actually, sikat na sikat siya sa IG. Ang tawag nila is IG Moots. So, ang Moots, ang word ng Moots is discussion. So, magbibigay sila ng topic tapos pag-uusapan nila sa IG. So, gagawin ko yun dito, YT Moots. So, ang topic natin for today is 10 New Year's resolution na napakahirap i-follow. Since mag-New Year na, actually ma-upload to is New Year na talaga. So, naisip ko na gumawa ng ganito para malaman natin yung mga New Year's resolution na tinatarget natin pero hindi naman natin nagagawa. So, for number 1, exercising regularly. So, maraming mga taong ganyan. Yung mga ang New Year's resolution nila is start mag-exercise. So, maraming taong New Year's resolution na mag-exercise sila. So, at marami rin ang mga nag-fail. Yung mga iba nakakapag-umpisa sila, mga 1 week, ganyan. Pero after 1 week, hindi na. Yung iba nagsasign up pa ng gym, di ba? Nag-ano pa sila, nagbabayad pa sila sa gym nila para lang makapag-exercise. Pero sa bandang huli, pag tumatagal, hindi rin nila nagagawa. O kaya naman yung iba bumibili ng pang-workout. Like, kunyari, bumibili ng treadmill. Parang ako lang bumibili ng treadmill, tapos bumibili ng bike, yung pang-exercise. And then, mga weights. At mga iba't ibang klase pa ng equipment for pang-exercise. So, mga possible na dahilan kung bakit hindi nila magawa yun is unang-una, nakakapagod. So, kapag na-realize nila after 1 week na nakakapagod na, tinatamad na sila after ng 1 week na yun. Pag minsan naman, schedule. Pag hindi sila libre, syempre, pag hindi sila libre, kunwari, nagtatrabaho sila, tapos ang exercise day lang nila is yung day off nila. So, pag minsan nare-realize nila na instead of mag-exercise, magpagod sa day off nila, bakit din lang sila mag-rest? So, ayun. Yun yung mga dahilan kung bakit humihinto sila at hindi nila na-follow yung New Year's resolution na yan. So, kung wala silang clear plan or a goal, hindi nila mahirapan talaga tayo ma-achieve yung mga ganong klaseng New Year's resolution. So, kailangan talaga kapag nakaset na yan, nakapagplano ka na, kailangan tutukan natin, kailangan ma-achieve natin yung goal. So, number 2, eating healthier. So, maraming ganyan. Lalong-lalo na holiday. Kapag holiday, maraming handaan. Tapos, after ng holiday na yon, yung New Year's resolution nila is yun na, magiging kakain na sila ng mga healthy foods, ganyan. Hindi na sila kakain ng mga fats, gano'n, mga carbohydrates, ganyan, yung mga carbs na pagkain. Yan ang mga iiwasan nila. Yun yung target nila. Pero hindi nila nagagawa. Bakit? Unang-una, mas sanay tayo dun sa nakaka-tempt na mga pagkain. Like, syempre, yung masasarap na pagkain, like yung mga lechon, mga junk foods, tapos pag meron pa mga parties, o kaya naman pumunta ka sa friend's house mo, hindi nawawala yung mga junk foods, diba? So, ganun din sa mga carbs, yung mga spaghetti, lalo na pag may party, mga tawag ng pansit, mga sandwiches, mga ganyan, mga burgers, pizza, pag nagyayayaan kayo ng mga friend, magbarkada nyo. So, hindi nawawala yung mga yan. So, napakahirap nilang i-achieve. So, isa yun sa mga New Year's resolution na hindi mahihirapan tayong i-push dahil unang-una, gusto natin yung mga pagkain na yun. At napakahirap hindi. At isa pang reason kung bakit hindi natin na-achieve yun is masyado tayong mahigpit sa sarili natin. So, ang tamang paraan ng pag-iwas sa mga unhealthy food o tamang paraan para kumain sa health. Kasi two ways yun, di ba? Ang New Year's resolution, yung number 2 na New Year's resolution natin is pagkain ng healthier food. So, ibig sabihin hindi ka kakain ng unhealthy foods, di ba? So, napakahirap i-achieve dahil unang-una, long-term yun. Kailangan tuloy-tuloy. Same way with the number 1, yung number 1 resolution natin kanina.
napakahirap nilang i-achieve kasi long term, kailangan araw-araw, kailangan sanayin mo, gawin mong habit yung pag ganon para ma-achieve mo siya ng tuloy-tuloy. So, yun na rin yung rason kung bakit hindi natin ma-achieve, hindi natin ma-push yung ganung resolution dahil sa unang-una, pangmatagalan, pangalawa is mahirap umiwas sa gusto natin, diba? Tapos, mahirap mag-exert ng effort para sa mga ganun. Hindi ko alam, sabi dito mag-exert ng effort. Pero, ayun. So, yun yung number 2. And then yung number 3 natin, New Year's resolution number 3 is saving money. Yeah. So, after ng holidays, Christmas at saka New Year, bigay ng pera yan. Maraming pera. Maraming pamudmud na pera. After noon is save. Napakahirap kong mag-save. Ang pag-save ng pera is na-challenge yan kapag merong mga unexpected expenses. Yan, hindi nawawala yan, di ba? Yung biglaan. Nakakapag-save ka, every week. Kaso bigla-bigla meron kang gagastos. Lalabas kayo ng mga friends mo. Kaya naman, bigla mong papabili sa yung ganyan yung boyfriend mo, girlfriend mo. Tapos, ikaw rin, meron ka nakitang gustong-gusto mong bilhin, binili mo. Ayun. So, napakahirap iwasan. Or napakahirap iwasan ng mga bagay na yon para ma-achieve mo yung goal mo na makapag-save ka. Bukod pa doon, yung lifestyle habit natin. So, kapag nagtitipid ka, kunyari nasa work ka, yung lifestyle mo is kumakain. Pag nagla-lunch ka or nag-break ka, kumakain ka sa labas. Nag-fast food ka, nag-restaurant ka, nag-Starbucks ka, yung mga tipong ganun. So, napakahirap i-achieve nun dahil nakasanayan na natin. So, number 4, lose weight. So, kung yung number 2 is to eat healthier foods, ito naman number 4 is lose weight. Marami yan. Kahit ako, lose weight. Every year yata, lose weight. Unlimited yung pagre-resolution natin sa lose weight. Ayun, so, long goal din to. Nauumpisahan natin, oo, pero dahil sa long goal siya, pag minsan nakakatamad na, nakakasawa na, napakahirap maging consistent para maging pabawasan yung timbang mo, di ba? Bukod pa doon is, kunwari, sanay tayo dun sa mga bagay na mabilis, di ba? Yun ang mas gusto natin, di ba? Yung mas mabilis ma-achieve, mga tipong ganun. So, dahil ito, napakatagal mo siyang bago mo siyang ma-achieve, napufrustrate ka na tinatamad ka na, hindi mo na magawa, hindi mo na pinupush kasi ang tagal-tagal. Bukod pa sa losing weight, kasama rin, parang ano rin to di ba itong losing weight, parang yung kanina nga yung eating healthier food. Kung hindi ka kakain, kung hindi ka magpe-prepare ng meal mo ng tama, hindi mo ma-achieve. Bukod pa dun is, kailangan mo ng oras para makapag-prepare ka ng food mo. Unless, meron kang nutritionist na mag-prepare ng food mo, di ba? Na mas knowledgeable din sa pag-prepare ng food. Yun nga lang, ang kalaban mo naman doon is magastos. Dahil ang mga nutritionist na yun, may bayad po yun, napakamahal. Bukod pa din sa binibenta nilang food, mahal pa yung fees nila. Number 5 natin is quitting bad habits. Like for example, smoking, o kaya drinking alcohol, yung mga tipong ganun. So, ito parang halos pare-pareho yung mga resolutions. Long term sila. Tapos, kaya natin umpisahan, oo. Pero pagdating ng mga pagtumagal, medyo naihinto natin. Bakit? Kasi ang mga reason is, yun nga, yung mga bagay na gusto natin, napakahirap ihinto dahil gustong-gusto natin. Diba? Like for example, yung smoking. Kasi ang mga smoker, lalo na pag nag-work ka sa call center, ganyan, kaya sila nagsusmoke is stress. Kapag stress sila, pa-bio break po, o mag-bio break sila, ibig sabihin, magsa-CR sila, tapos magsusmoke na sila para pagpatanggal ng stress. So, yun yung mga bagay na napakahirap tanggalin, lalo na kung patanggal ng stress. So, number 6, spending less time on social media. Ito, aminado ako, hindi ko na mabitawan yung cellphone ko. Ever since nag-exist yung cellphone with touchscreen and wifi and internet, hindi ko na po mabitawan yung cellphone. Halos oras-oras nakatutok ako dito. So, ito po yung, like I've said, mga bagay na gustong-gusto natin is napakahirap kung tanggalin.
Yun, tapos, yun, scroll ng scroll or nood ng mga animes, ng Netflix, ano pa, browsing Facebook. Yun, FOMO. Ang ibig sabihin po ng FOMO, F-O-M-O, is fear of missing out. Dahil sa takot kang hindi ka updated, so, ayun, babalik ka sa pag-browse sa internet using your mobile phone, di ba? Number 7, New Year's resolution, learning a new skill. Ayan, so maraming ito, ito naman gustong-gusto natin gawin, pero hindi natin magawa kasi marami tayong gagawin bago natin siya ma-achieve. So, ito is, for example, learning a new skill. Mga ganyan, yung mga ibang language, mga tipong ganyan. Kung gusto mong mag-Korean, gusto mong mag-Italian, gusto mong mag-French, mga tipong ganyan. Hindi natin magawa yan kasi napaka-kapal ng mga dictionary bago natin matutunan yung mga yan. O kaya naman gusto mong tumugtog ng piano, mga tipong ganyan, gitara, mga ganyan. Bago natin magamay yung mga skill na yon, kailangan nating mag-aral ng mabuti. Kailangan natin alamin ano yung mga keys na yan. Kailangan natin magbasa kung ano yung mga notes, mga tipong ganyan, pipintik kapag ganitong chord, mga tipong ganyan. Bukod pa doon, hindi natin siya makukuha ng minsanan lang. So, kailangan continuous practice. Diba? Para matutunan natin siya, magamay natin siya ng buong buo. So, yun yung mga napakahirap na i-achieve. Gustong-gusto natin magawa, pero hindi natin magawa dahil ang dami-daming gagawin. So, number 8, being more organized. Ito, napakadali lang naman ito, being more organized. Ang problema lang dito is time constraint. So, kung wala kang oras para makapagayos ng mga gamit mo, hindi mo magagawa. Siyempre, lalo na kung nag-work ka, office-based ka, or busy kang tao sa pagtrabaho, wala kang oras. So, hindi mo talaga siya ma-achieve, di ba? Unless mag-spend ka ng time talaga, mag-allot ka ng time mo para magawa mo yung pag-organize. Like, ayusin mo yung cabinet mo, ayusin mo yung buong room mo, parang ito, napakaganda na pagkakaayos, mga tipong ganun. Yung iba nga, nag-aakila pa ng tao, di ba? Para mapaayos nila yung yung mga rooms nila. Improving relationship, ito medyo madibdiban na. So usually improving relationship, nasa communication lang naman yan. So basta open communication kayo ng partner mo at napag-uusapan nyo parati yung mga conflict, wala namang problema doon. O syempre, hindi natin may iwasan pag minsan, alam mo yun, iba yung ugali ng partner mo, or pag minsan din naman, ikaw may topak ka, tapos tipong hindi maintindihan yung sinasabi ng partner mo, kahit explain at pinapaalam ka sa'yo kung ano yung mga bagay na nagkakos ng conflict sa relationship niyo. Yung tipong gano'n. Bukod doon is, again, time. Yung pagkaparehong time nyo para makapag-bonding kayo, makalabas kayo, yung tipong gano'n. Yung tipong, anong tawag dito? Yung tipong meron kayong intimate moment, kumbaga. Yung tipong kayo ng dalawa, nood kayo ng Netflix, nood kayo ng sine, date kayo, tipong gano'n. Kahit naman kayo na, kailangan nyo pa rin yung mga ganun para yung relationship nyo is improving pa rin. Nagsalita yung taong English. Tapos number 10, getting enough sleep. Ito getting enough sleep, depende sa sa oras nyo. Actually, lalo na sa trabaho nyo. Kung graveyard kayo, malamang sa malamang, hindi nyo susunod yung tamang pagtulog nyo dahil gabi kayo nagtatrabaho, tapos umaga kayo, yung time sleep nyo is umaga o tanghali. Aminado ako dito sa getting sleep na to, malabo na sa akin kasi guys, umiinom ako ng gamot. Kailangan kong uminom ng gamot bago ako makatulog. So, hopefully kayo hindi ganon. So, habang normal pa yung sleeping patterns nyo, make sure na healthy, matulog sa tamang oras, tawag dito, matulog sa tamang oras, matulog ng tamang haba ng oras, matipong gano'n, para maging healthy yung sleeping patterns. Yun, so guys, yun yung 10 New Year's resolution na napakahirap matupad. So, hopefully, nagustuhan nyo yung vlog na to. Kapag meron kayong content na gustong ipa-content sa akin,
down and babasahin ko yung mga comment na yan at subukan natin i-search. Or kung may tanong kayo, may gusto kayong i-research at gusto nyo i-discuss natin, go ahead, i-comment down nyo lang at i-research ko tapos gawin natin yung content. Yun guys, dito na lang tatapos itong vlog na to. Till next time, bye bye!